Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito tayo sa loob ng tahanan ni Nanay Tali. Hindi na ako nakaalis sa pagkahiga dito. Kumbaga po, siya na siyang bedridden. Ano po, kasi nga, yung kanyang buto sa kanyang baywang, yun ang may diferensya. Hinihilot nga na yun. Kaya nahihirapan po siya, no? Sa pagupo, pagtayo. Hindi niya kaya unless may magbubuhat sa kanya at ilalagay sa wheelchair o kaya sa silya. Kanina kayo sabi ko kayo, wala ako ko. Paano ba may tiro? Ako. Eh, siyempre, alam nyo, ang di naman tayo parang nanglalay. Pero sa Pilipinas po, pag ang isang nanay, lola, lolo, may mga malubang karamdaman, naros ayaw na rin naman halagahan ng kanyang mga mahal sa buhay. Yan po ang realidad. Realidad po yan sa Pilipinas. Meron ako nakita na magkasakit yung asawa, iniwanan ng babae. O, kita nyo? Kaya nasira yung pamilya. Nakakaawa. Samantalang pagkikinasal kayo, susumpa kayo sa harap ng kung sino man yung kasal sa'yo, pagsasabi magsasama kayo sa hirap at ginawa, sumasabi kayo ng opo. Pero nung magkaroon ng sakit ang isa't isa, iniwanan naman ang isa. Kawawa. Hindi po ba? Kawawa. Kaya ako hindi ako kawawa. Agad kumaya pa siya talaga. Sige, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, ano? Dito po tayo sa Barangay 104. Barangay 104, dito sa tahanan ni Nanay Tali. Senior citizen na siya. At the same time, meron po siya karamdaman. At ang edad niya, 83. 83 na po siya, no? Purihin ng Panginoon. Amen. Pero biyaya ng Diyos, okay pa naman. Yun lang po ang kapansanan niya, yung buto sa likod, sa may baywang. Pero kung wala yun, ay nakakatayo siya, nakakapanay pa itong mga araw eh. Alam, pinabigay ko na. Pero ngayon, hindi na siyempre. Pinabigay ko na bakit ako. Wala na po siya capacity para manay. Sige, mag-aral po tayo ng Biblia, no? Meron nakasulat po dito sa babasahin natin. Dito po sa unang Korinto 8:6. Ganito po ang mababasa. Sulat po ni Apostol Pablo ito, no, para sa mga taga-Korinto. Ang mga taga-Korinto po ay grupo sila ng mga hentil, hindi po sila mga Hudyo. At si Pablo po, tagapangaral ng mga hentil. Basahin ko unang Korinto 8:6. Sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos. Ayan. Yung kanyang mga tinuturuan, ng kanyang mga na-convert, na itayo sa Diyos. Ang sabi niya ay sa ganang atin. Yan. Ibig sabihin, sa grupo natin, iisa lamang ang Diyos. Amen. Bakit po sinabi ni Pablo, iisa lamang ang Diyos? Ba't hindi isang Diyos? Hindi iisa. Specific. Specific, walang kasama. Kasi po, sa panahon na yon,
kung babasahin natin dito sa 1, ganito nakalagay. Ipapaliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Alam nating may kaalaman tayong lahat. At ngayon, kaalamang nagbubunsod sa tao upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig nakapagpapatibay. 2, ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit sa 3, ngunit kilala ng Diyos ang umihibig sa Kanya. 4, tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Sa verse 4 ito, bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit, small d yung Diyos o sa lupa, at maraming tinatawag na mga Diyos, small letter na naman ang Diyos, at mga Panginoon, small letter na naman. Kaya nasabi ni Pablo, sagana natin, iisa lamang ang Diyos. Kasi nga, yung mga tao noon, meron silang kinikilalang mga Diyos-Diyosan. Ito ang rason kaya sinabi na ni Pablo, saganang atin, yung mga tinuturuan niya, isa lamang ang Diyos. Ibig sabihin, itong mga tinutukoy niyang Diyos-Diyosan mula sa verse 1 hanggang 5, ito po ay mga Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos. Kung meron totoong Diyos, meron peking Diyos, Diyos-Diyosan. Parang barel, kung meron totoong barel, meron silang tinatawag na baril-barilan. Ito po yung ipinagyayabang ng ibang reliyon upang patunayan ang Diyos ay iisa. Kasi nga, hindi po nila matanggap ang ating Panginoong Yesus bilang anak ng Diyos na buhay ay Diyos sa pagiging anak na ng Diyos. Ang tinatayo nila, ang stand nila, ito nga po, yung binasa ko sa 1 Korinto 8:6. Basahin natin. Sagana natin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, God the Father. At tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan niya nabubuhay tayo. So, dalawa po ang binanggit ni Apostol Pablo. Yung iisang Diyos at saka ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, alamin natin. Sino naman ang Panginoong Jesucristo sa Biblia? Siyempre, sa Biblia tayo babatay, hindi tayo magbabatay sa ating kaalaman kasi magkakamali tayo. Sino itong iisang Panginoon, Jesucristo sa Biblia? Dito po sa unang 1, ang sabi ni Juan, ganito ang ating mababasa. Sa 1:1, sa pasimula pa ay naroon ng salita, period. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos, period. 2, kasama na siya ng Diyos sa simula pa, period. 3, sa pamamagitan niya nilikha lahat ng bagay at walang anumang nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. Anong sabi po rito? Yung salita kasama ng Diyos. So, salita kasama ng Diyos. Di dalawa yon, salita at saka Diyos. Sino yung salita dito? Sa verse 14,
naging tao ang salita. Naging tao, hindi po taho. Naging taho ang salita. At siya'y nanirahan sa piling natin. Sabi ni Juan, nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilahan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilahan ito bilang bugtong na anak. Bilang bugtong na anak. Sa Biblia po, sino ba yung bugtong na anak ng Diyos? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. The one and only Son of God, the living God. Bugtong na anak, wala siyang kapatid, wala siyang kadobol. So maliwanag po, yung salita, naging tao, hindi siya tao, naging tao. Oh. Naging tao. Punta tayo sa 18. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos. O, kita nyo, Diyos pala yung bugtong na anak. Na lubos na minamahal ng Ama. So dito po, naliwanagan na tayo. Sino yan Diyos? Bugtong na anak ng Diyos. Anong sabi ni Juan? 1:18. Kailan may walang nakakita sa Diyos, the God the Father. Wala talagang makakakita sa Kanya sa mga tao. Tayong mga tao, walang makakakita sa Diyos kasi Espiritu po ang Diyos. No, Espiritu ang Diyos. Subalit, ipinakilala siya ng bugtong na anak. Oh. Anong ibig sabihin? Bugtong na anak ng Diyos. Siya po ang nagpakilala sa God the Father. Kasi yung anak, nakasama niya sa langit, natural, siya lang ang pwedeng magpakilala sa Diyos. Ngayon ang tanong, magkasama ba sila sa langit? Eh di ba basa na naman tayo? Tayo, hindi tayo gagawa ng kwentong kutsero o kwentong balbero. Lahat ng ating tatalakayin, papaksayin, babasahin po natin sa kasulatan. Kaya hindi po nila tayo pwedeng pagsabihan na nagmamagaling tayo o nagmamarunong. Ang mahirap lang po sa ibang mga reliyon, sila po yung nagmamarunong. Ba't ko sanabi nagmamarunong sila? Nababasa na nga sa Biblia, si Jesus anak ng Diyos. At si Jesus tinawag ang Diyos na Ama. Pagkatapos sasabihin ba nila, si Jesus hindi kailanman naging Diyos yan, kundi tao. Eh di kung tao si Jesus, tao pala ang Diyos. Ibig ba sabihin, mayroong asawa ang Diyos para maging lumitaw ang Yesus? Nung magbuntis po si Maria, hindi po galing kay Jose yun. Sapagkat si Maria po, nagdadalang tao na bago pa ikasal kay Jose. At ang kanyang pagdadalang tao, pagbubuntis ni Maria, ay mula sa Santong Espiritu. O yung bang Espiritu, tao yon. Kaya nga Espiritu hindi siya tao. Ganun din po ang Diyos, Espiritu ang Diyos. Sa 4 ng 1:24. O basahin natin. Anong sabi niya ng kasulatan? Sa 23, ngunit dumarating ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. No? Kita nyo? Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. 24. Ang Diyos sa Espiritu, dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, ang Diyos sa Espiritu,
At yung pinagbuntis ni Maria, mula sa Espiritu. Pero hindi yun ang Diyos. Iba yung Diyos, iba yung Espiritu Santo. O paano nyo ngayon mapapatunayan na si Jesus ay tao? Lalabas tao ang Diyos. Hindi po naging tao, sabi niya sa una 14. Naging tao ang salita at tumira sa piling namin, sabi ni Juan. Nakita namin. Ba't hindi makita? Tumira nga sa piling nila, kasama nila, nangaral eh. Kita nyo? Kaya yung mga nag-aakalang magaling sa Biblia, mag-isip naman kayo. Huwag kayong basta maniwala sa mga yan. Manlilin lang yan. Sa bagay, sa Biblia naman, talagang mayroong manlilin lang. E sino yun? Si Satanas. Ang trabaho ni Satanas ay manlilin lang. Mandaya. Oh. Yun ang trabaho niya, dayain ng tao. At ang tao naman, dadayain ng kanyang kapwa-tao. Kasi mismo si Satanas, yung mga salita ni Satanas, iba rin ang dating eh. O, tingnan nyo po ano. Nang tuksoin ni Satanas si Jesus sa Mateo chapter 4. Anong sabi to dito? O, sa 5, 4:5. Pagkatapos nito, dinala siya ng diablo sa tuktok ng templo sa banal na lungsod. 6. Kung ikaw ang anak ng Diyos, kita nyo yung salita niya. Kung ikaw. Diba? Ano yan? Daya na yan. Tatanungin niya pa si Jesus kung ikaw ang anak ng Diyos. Dahil samantalang ang tawag ni Jesus sa Diyos Ama eh. O, dito, may tayong babasahin. Sa 1:17 huno. O, tingnan niyo po kung anong address ni Jesus sa Diyos. Pagkasabi ni Jesus ng mga salitang ito, si tumingala sa langit at wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak, upang maparangalan ka naman niya dito sa maparangalan ka naman niya. Kita nyo? Tumingala siya nung tawag sa Diyos, Ama. O, anong sabi niya? Dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak. Nagsasalita siya, siyang anak. Ang anak si Jesus. God the Father, God Son. Sa pagiging anak ng Diyos, taglay po ni Jesus ang pagiging Diyos ng kanyang Ama. Kaya huwag po kayo magpalinlang. Ano po? Huwag kayo magpalinlang sa mga yan. Mga manluloko po sila, kunwari basa-basa ng Biblia, pero binabaluktot nila ang talata ng Biblia. O, kita niyo yung salita ni Diablo. O, dito pa. Ito na naman, sabi ni Diablo. Sabi ng Diablo, Mateo 4:1, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng Diablo. 2. Doon, 40 araw at 40 gabing nagayuno si Jesus at siya nagutom. 3. Dumating ang manunokso, si Satanas. Sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ito na naman yung salitang anak ng Diyos. Kung ikaw. Yan ay mga pandaraya po yan. Alam naman talaga ni Satanas kung sino si Jesus. Eh bakit? Eh si Jesus po lumikha kay Satanas eh. O, tingnan natin dito sa Colossus. Colossus chapter 1. Ganito po ang mababasa. Chapter 1, verse 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. 16. Sapagkat lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi,
pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang-likha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Nakita nyo? Likha ng Diyos sa pamamagitan niya si Jesus sa Kanya. Kaya doon sa chapter 1, verse 1 and 2, napakaliwanag. Okay? Ulitin natin. Sa pasimula pa'y naroon ng salita, period, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Dos, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa 3, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Dito sa lupa, dito sa langit, nilikha lahat ng Diyos sa pamamagitan niya. At walang anumang nalika nang hindi sa pamamagitan niya. Sino yung niya? Si Jesus po ang tinutukoy doon. Wala pong nalika sa langit sa lupa kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So magkasama po sila sa langit. Kaya Diyos ang Diyos, ang Panginoong Yesus, Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa liwanag na turo mo sa amin. Nawa, ganito rin ang maunawaan ng mga nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, lahat po yung binasa natin sa Biblia, wala po tayong inimbento dyan. Letra por letra, hindi tayo nagdagdag, hindi rin po tayo nagbawas. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye. Once again, Amen. andito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali, dito sa Barangay 104, Sony, Disipuan, Tondo, Manila. Ayan po siya. Ako po ako. Ito yung gusto mo. Dalawin mo ba niya ako? Sabi niya, dalawin niya naman. Dalawin niyo daw po. Pasyal po kayo dito sa Tondo. Punta po kayo sa Barangay 104. Alam na, kilala siya ng chairman, kamag-anak yata nila. Sige po, ano? Tawagin ako Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.